Ang ibang tao kapag ne-reincarnate sa ibang mundo ay nagiging bayani. Pero ang Diyos ang ito ay humiling sa bida na paslangin ang bayani. Tama, pinapapatay niya talaga ang bayani. At binigyan lang ng 5 kakayahan ang bida ng Diyosa. Samantalang ang bayani ay may 30 kakayahan. At hindi bababa sa 5 rito ay S-class na kakayahan. Kahit ang pinakamahina ay A-class pa rin. Para talaga siyang hari ng mga cheater. Pero sa mata ng isang pinakamagaling na assassin sa mundo, kahit gaano pa kalakas ang bayani, tao pa rin siya. Hindi nag-alinlangan ang bida at pumayag agad. Pero may isang tanong siya. Bakit kailangang patayin ang bayani? Sabi ng Diyosa, matapos talunin ng bayani ang Demon Lord, gagamitin niya ang lakas ng bayani upang magdulot ng sakuna sa mundo. Kaya kailangang patayin ng bida ang bayani pagkatapos nitong talunin ng Demon Lord. At dapat matapos ito sa loob ng 18 taon. Kung hindi, mawawasak ang mundo. Pagkatapos sabihin iyon, umalis na ang Diyosa. At nagsimula ng pumili ng kakayahan ang bida. Sa S-class, pinili niya ang Super Regeneration. Mas malakas pa ito kaysa sa kakayahan ng isang Healing Mage. Sa A-class, pinili niya ang Spellweaver. Isang kakayahang makalikha ng bagong mahika. Sa B-class, pinili niya ang Limit Break ng pagunlad. Kapag pinagsama sa Super Regeneration, walang hanggan ang pwedeng training sa katawan. Para lampasan ang limitasyon ng tao. Sa C-class, pinili niya ang Martial Arts. Dahil ang tunay na kailangan ng isang assassin ay kakayahang makipaglaban. At sa huli, sa D-class, nadiskubre ng bida ang isang napakagaling na kakayahan. Hindi niya akalain na ilalagay ng Diyos ang ganitong uri ng kakayahan sa D-class. Para bang nasira ang ulo ng Diyos. Tungkol naman sa elemento, pinili ng bida ang all attributes. Kahit mabagal ang progreso ng training. Dahil may super regeneration siya. Basta't doblehin lang ang training, walang problema. Nang makita ng Diyosa na puro growth-oriented ang pinili ng bida, hindi niya napigil ang purihin ito. Dahil kung puro malalakas lang na skill ang pinili, hindi pa rin niya kayang talunin ng bayani na may 30th kakayahan. Matapos iyon, sinimulan na ng Diyosa ang reincarnation ritual. At naging liwanag ang bida. At pinakawalan palabas. Sa isang kisap mata, isinilang na ang bida. Nanganak na po, Ginang. Isang malusog na batang lalaki po, Ginoo. Magaling, Esli. Naipanganak mo na ang bata. Oo, isang lalaki nga. Nang muli niyang idilat ang mata, ang una niyang nakita ay ang kanyang ina. At ang isa pa ay ang kanyang ama. Tuwang-tuwa ang ama, dahil ang kanilang pamilya ay nabubuhay sa pag-a-assassinate. Napagpasyahan ng ama na gawin siyang tagapagmana. At sakto rin ito sa propesyon ng bida. Napaisip tuloy siya kung gaano kalisto ang Diyosa. Lumipas ang 7 taon ng mabilis. Hindi pa rin siya marunong gumamit ng mahika. Kahit pa ito ang susi sa pagpatay sa bayani. Kailangan muna niyang magturo ang guro. Sa panahong iyon, sobrang disiplina ang ipinataw niya sa sarili. Araw-araw siyang nagsanay ng lakas at mahika. Para mapanatiling malakas ang katawan. Ang pagkain niya ay tulad ng sa isang atleta, nakabase sa nutrisyon. Ngunit ang pagkain na inihahanda ng kanyang ina ay hindi balanse. Kaya wala siyang ibang magawa. Simula nang matutong maglakad, siya na mismo ang nagluluto. Nagulat ang ina, pero higit sa lahat, natuwa siya. Dahil sobrang sarap ng bawat ulam na niluto ng bida. Siyempre, malaking tulong dito ang karanasan niya sa nakaraang buhay. Dahil sa maraming assassination mission, kailangan niyang magpanggap bilang kusinero. Pagkatapos kumain, dinala siya ng ama sa training ground. Para regular na suriin ang katawan niya. Tulad ng lakas ng kalamnan, pati paglaki ng mga buto, at ang flexibility ng mga kasukasuan. Tinuturuan din siya ng ama ng medical at assassination skills. Nang araw na iyon matapos ang pagsusuri, naisip ng ama na panahon na para sa eye transplant. Ito ay bahagi ng tradisyon ng kanilang pamilya. Matapos ang operasyon, lumakas hindi lang ang paningin ng bida, kundi pati ang kakayahang makita ang agos ng mahika. Kasabay nito, naghanap na rin ng magic teacher ang ama. At darating na ito sa susunod na linggo. Ngunit ng araw ng pagdating ng guro, binihisan siya ng nanay niya na parang babae. Hindi niya alam kung matatawa o may inis. Kailangan ko nang magpalit ng damit, kailangang salubungin si Master. Anong sinasabi mo? Ayan ang susuotin mo. Ginawa ko talaga yan para sa okasyong ito. Seryoso ka ba? Grabe. Hindi inaasahan, talagang sinuot ng bida ang damit na iyon papunta kay Basehan Keiko. Pagkakita sa guro, nagulat ang bida. Dahil halos kasing edad lang nila ang isa't isa. Nagulat din ang guro nang makita siya. Dahil ang sabi noon ay lalaki daw ang estudyante. Pero nang malaman na nanay ng bida ang may gawa, hindi na rin siya nagulat. Mas mahalaga para sa kanya. Kung kaya ba talagang matutong mag-magic ng batang ito. Siyempre, ayaw magpatalo ng bida. Pero sa susunod na segundo, nagpalabas ng advanced magic ang guro. Isa ako sa top 5 na magician sa buong kaharian. Ang pangalan ko ay Tia Vic Oni. Ikinalulugod kong makilala ka. Gaano nga ba kaastig ang batang ito na 7 taong gulang pa lang? Inilahad lang ang mga